Ano nga ba ang fasting? Kailangan ba natin itong gawin bilang mga Kristiyano? Sa video na ito, tatalakayin natin ang konsepto ng fasting at ang kahalagahan nito para sa mga Kristiyano. Kapag sinabing fasting, ito ang pag-iwas sa pagkain ng ilang meals sa isang araw o kaya sa loob ng ilang araw. Maraming tao ang nagfa-fasting para sa layuning mag-diet, magpapayat o dahil health conscious sila. Ngunit ang pagfa-fasting ay hindi lamang pang-physical kundi pang-spiritual din ayon sa Biblia. Mga halimbawa ng fasting sa Biblia. Maraming halimbawa ng fasting sa Biblia kung saan ito ay ginawa para sa mga layuning espiritual. Moses, nag-fasting bago ibigay ng Diyos sa kanya ang 10 utos. David, nag-fasting sa panahon ng pagkawala ng kanyang anak at matalik na kaibigan. Daniel, nag-fasting para maintindihan ang vision na ibinigay sa kanya ng Diyos. Paul at ang iba pang mga leader sa Bagong Tipan, nag-fasting para mag-appoint ng iba't ibang mga leaders at para magtagumpay sa mga pagsubok. Ang Panginoong Hesus, nag-fasting bago sinimulan ang kanyang ministeryo dito sa lupa. Fasting sa Kristyanismo. Sa Bagong Tipan, wala tayong makikitang direktang utos na kailangang mag-fasting ang mga Kristiyano. Ito ay voluntaryo at hindi kinakailangan gawin, hindi katulad ng sa ibang relihiyon tulad ng Islam na may Ramadan. Ang kahalagahan ng prayer and fasting. Ang tunay na espiritual na fasting ay laging may kasamang panalangin. Ayon sa Luke chapter 2 verse 37 at Luke chapter 5 verse 33, ang kombinasyon ng prayer and fasting ay mahalaga. Sa pamamagitan ng fasting, nagiging mas malapit tayo sa Diyos at natutulungan tayong mag-focus sa Kanya. Ang mga praktikal na paraan ng pag-fasting. Bukod sa pagkain, maaari din tayong mag-fasting sa ibang paraan, tulad ng pag-iwas sa paggamit ng social media, smartphone, panonood ng TV, o paglalaro ng video games. Sa ganitong paraan, nagiging mas nakatuon tayo sa Diyos. Mga paalala at paghahanda sa fasting. Kapag magfa-fasting, mahalaga na alam natin ang ating mga limitasyon, lalo na kung may mga health issues tayo. Kung hindi pwede ang pagfa-fasting sa pagkain, pwede itong gawin sa ibang paraan. Mahalaga rin ang paghahanda ng ating espiritu, hindi lamang pisikal, upang maging handa sa mga posibleng atake ng kaaway, tulad ng nangyari kay Jesus sa Luke chapter 4 verse 1 to 2. Epekto ng fasting. Ang fasting ay nagdudulot ng maraming espiritual na benepisyo. Mas napapalapit tayo sa Diyos, mas nagiging malinaw ang kanyang kalooban sa ating buhay, at nakakaranas tayo ng kanyang kilos at gabay. Ang pagfa-fasting ay isang mabisang paraan upang palakasin ang ating pananampalataya at lumago sa ating espiritual na buhay. Bagamat hindi ito obligado, ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Subukan mo na ang mag-fasting at maranasan ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay.